After ilang ulit na delays, sa wakas, nai-release na ang pinaka-inaabangang adaptation ng Junji Ito classic na Uzumaki. Unpopular opinion, pero para sa akin, it's kinda mid. Mid, what's up? Promise, basahin nyo na lang yung manga. Hindi sa pagiging manga elitist, pero itong recent adaptation ng Uzumaki na gawa ng Adult Swim, medyo hindi ko siya nagustuhan. But before my thoughts and opinions, ano ba ang meron dito sa Uzumaki at bakit isa ito sa highly anticipated horror anime na inabangan ng mga Junji Ito fans gaya ko? Ang Uzumaki ay tungkol kay Kirie at sa kanyang boyfriend na si Shuichi. Sa kanilang maliit na bayan, may kakaibang fenomena na tanging si Shuichi pa lang ang nakakaramdam. Una niya itong napansin noong napag-obserbahan niya ang kanyang tatay na nagkakaroon ng kakaibang pagkahumaling sa kahit anong bagay na may paikot na pattern. Sa mga hindi nakakaalam, ang Uzumaki ay direct translation sa salitang spiral o paikot-ikot sa Tagalog. Anyway, ikinuwento ni Shuichi ang kakaibang behavior ng tatay niya kay Kirie. Una, natawa lang si Kirie sa mga nalaman niya dahil sino bang hindi matatawa sa ganoong kwento. Pero ipiniliwanag ni Shuichi na seryoso ang sitwasyon na yon at may something unusual na nangyayari sa tatay niya na nagiging dahilan para magkaroon nito ng obsession sa mga bagay na mayroong spiral. Medyo red flag kasi itong si Kirie as jowa. Isipin mo nag-open up ka ng mga family problems mo tapos tinawanan ka pa. Si Kirie yung tipo na ang haba ng sinabi mo sa chat tapos ang re-reply lang sa'yo is haha, baliw. Balik tayo. In hindsight, ang weird nitong Uzumaki. Like mapapailing ka sa mga nangyayari. Pero at least kung sa manga mo to kinokonsume, positive ako na kahit papaano, masusundan mo yung kwento. At ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko masasabi na perfect itong anime adaptation ng Uzumaki. Alam nyo ba yung pacing? Ang pacing ay ang bilis ng takbo ng kwento. For example, kumain ako ng tinapay. Sunod, iinom ako ng tubig. Very straightforward, di ba? So imagine ganito, kumain ako ng tinapay tapos biglang nasa CR na ako. Nagna number 2, then biglang makikita niyo ako na nilalaro ang aking laroang dinosaur. Di ba? Walang correlation ang mga pangyayari. Ganyan ang na-feel ko habang nanonood nitong Uzumaki. Sa isang episode, napakaraming nangyari at pakiramdam ko, hindi na nakahinga masyado yung malalaking scenes na dapat sobrang impactful kung maayos na build-up. Pero wala ganun talaga kasi paano mo nga naman ipagkakasya sa 4 na episode na may 24 minutes runtime lang ang isang 20 chapters na manga. May mga matatapyas at matatapyas talagang key moments kaya siguro pakiramdam ko all over the place yung kwento. Pero linawin ko lang, hindi ko sinasabi na pangit itong anime adaptation na Uzumaki. Kasi sa lahat ng manga ni Junji Ito na nagkaroon ng anime, parang itong Uzumaki ang pinaka naka-achieve at bigay ng justice sa art style ni Junji Ito. Malaking tulong na ginawa nilang black and white yung anime tapos gumamit sila ng ibang style ng animation na tinatawag nilang rotoscope animation. Ito yung paraan kung saan nilalapatan nila ng drawing ang isang existing video footage para mas fluid yung movement ng animation. Though hindi ako sure kung ganito nga ang ginamit nila dito sa Uzumaki. Another thing na dapat i-mention is yung music score ni Colin Stepson. Kuhang-kuha niya yung creepy at eerie atmosphere na magpapakilabot sa lahat. In conclusion, kung anime-only enjoyer ka naman at na-enjoy mo tong Uzumaki, then wag mo na lang pakinggan yung opinion ko. At the end of the day naman, ang mahalaga finally, nagkaroon tayo ng pag-asa na in the future baka maibigay na sa atin ang isa pang adaptation na hinahangad natin. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Kayo ba? Nagustuhan nyo ba tong anime na Uzumaki? O gaya nyo ako na pakiramdam is sakto lang? Comment your answers. With that, well, yun lang.